ba ako namatay sa biglaang pagkamatay? Buhay pa ako. Buhay na siya. Buhay na. Sa wakas, nailigtas na siya. Tingnan mo siya, ganyan. Baka nabaliw na siya sa pagkahulog. Hayaan mo siya. Ang babaeng yan na may love brain. Mas mabuti pang walang utak kaysa may utak. Para sa lalaki, handang mamatay. Wala na siyang pag-asa. Ang orihinal na si Isabel Garcia, isang taong mapagbigay, mapagpakumbaba at parang alipin. Nag-o-overtime gabi-gabi. Ang bagong empleyado ng kumpanya na si Sofia Reyes, kinuha lang basta-basta ang proyektong pinaghandaan niya ng halos kalahating taon. At siya, mananahimik lang. Ang mas nakakatakot pa ay, ang orihinal na si Isabel ay may love brain pa rin. Nakipagrelasyon siya sa kasamahan niya sa kumpanya, si Marco de la Cruz, sa loob ng 5 taon. Marami siyang ginawa para sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya ipinapakilala sa publiko. Nang malapit na silang ikasal, niloko siya ni Marco de la Cruz kay Sofia Reyes. At nang makita ito ng orihinal na si Isabel, sobrang emosyonal siya. Kaya siya nadulas at nahulog sa hagdan. Hindi kaya nag-time travel ako at naging isang api-apihan pa? Isabel, nasaan ka? Nadapa po ako. Nadapa? Kung hindi ka nagpaalam, absent ka at babawasan ka ng 500 piso. Ang sahod ko sa trabaho ay 2,000 piso lang. Babawasan mo ako ng 500 piso. Hindi ako magtatrabaho. Magtatrabaho ako. Papunta na po ako. Mabuti kung alam mo, kung ayaw mong mawala ng trabaho, bumalik ka agad sa trabaho. Ang bayad sa hobby ngayong buwan ay otomatikong ibabawas. Ang balanse sa Guangming Bank, 250 piso. Mahirap na, duwag pa. Mas mabuti pang mamatay. Binabati kita, host. Ang Job Loss Reward System ay kasalukuyang nagbabind. 3, 2, 1. System activated. Ang host, basta matanggal sa trabaho ng kumpanya, ay makakakuha ng 10 bilyong piso. Anong ibig sabihin yan? Basta matanggal ako sa trabaho ng kumpanya, makakakuha ako ng 10 bilyon? Oo, host. Ngunit kailangan ng kumpanya ang kusang magtanggal sa iyo. Hindi pwede kung ikaw ang magre-resign. Mahirap ang promotion at pagtaas ng sahod. Pero ang matanggal sa trabaho, hindi ba madali? Ang 10 bilyong piso na ito ay libreng ibibigay sa akin. Manloloko. Narinig ko na. Nakakainis. Nagkamali ako. Hindi ko dapat itago ang relasyon natin. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Hindi ka nakakaintindi. Sige na, paalisin mo na ako. Alam ko. Alam kong nahirapan ka dito. Pero may patakaran ng kumpanya namin. Ayokong masira ang kinabukasan mo. Ate Isabel, si Kuya Gabriel ay para rin sa ikabubuti mo. Kaya ninakaw mo ang proyekto ko. Para rin sa ikabubuti ko? Lumayo ka sa akin. May painosente ka pa. Mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan dito. Kakausapin ko na ang boss para magkalinawan. Mabait talaga si Supervisor Carlos. Para sa girlfriend niya, pupunta para kausapin ang boss. Ang swerte naman. Carlos, tigilan mo na ang pag-arte mo. Ang pangit ng acting mo. Nakakasuka kahit baboy. Isabel, inaamin ko na dati, hindi ako naging mabuti, pero mahal talaga kita. Nagmamakaawa ako sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hello. Darating si Mr. Antonio para sa inspection. Maghahanda na ako agad. Isabel, pagkaalis ni Mr. Antonio, mag-uusap pa tayo. Anong nangyayari? Ang presidente ng kumpanya. Buti dumating ka. Ako po, nagwawala at ayaw umalis. Ngayon, gagawa ako ng malaking gulo para sa iyo. Isabel Garcia, nababaliw ka na.
Ibaba mo yan agad. Hindi ako nababaliw. Ang proyekto ko, nawasak ka ng husto. Pinaghirapan ko ito ng 6 na buwan. Bigla na lang nawala. Malapit na itong isilang. Ng amang hindi karapat-dapat. Sinakal ng buhay. 5 taon, buong 5 taon. Ano ang ginagawa ng iba? Naghahanda, nanonood ng scene. Naglalaro. Ako. Ano ang ginagawa ko? Nagpupuyat ako para mag-overtime at magsulat ng report. Ang report ko, Anong nangyari sa kanya? ang proyekto ko, nawasak ka ng husto. Anong nangyari sa kanya? Dumating na ang Diyos ng kayamanan. Nagsusunog ng papel sa harap ng kumpanya. Kaya mo bang tiisin to? Paalisin mo na ako. Bilyong piso, nandito na ako. Tama na, huwag mo akong ipahiya. Ako, nagpapahiya? Noong nangaliwa ka, hindi ka ba nahiya? Babalaan kita, kung magwawala ka pa ng ganito. Paalisan kita. Sige na, paalisin mo ako. Sasabihin ko sa inyong lahat, ang kumpanyang ito ay isang kumpanyang sakim. Mahabang oras ng trabaho araw-araw. Ang pangako na walang overtime. Lahat ng pangako ay kasinungalingan. Ang pangako ng flexible na trabaho. Sa totoo lang, ibig sabihin ay, laging naka-standby 24 oras. At saka, ang kumpanyang ito, meron ding office romance. Kahit walang kakayahan, okay lang. Makakakuha ka pa rin ng bonus. Ang mga ipinangakong bonus, sa katotohanan, sa pagtatapos ng taon, bibigyan ka ng pampalubag loob. Isabel, nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Malinaw na malinaw ang isip ko. Ang kumpanyang ito may office romance. Basta may koneksyon, pwede ka nang agawin ang pinaghirapan ng iba. Parang wala siyang kakayahan, mang-aakit lang ng boss, at makakakuha pa ng bonus. Ikaw. Anong ginagawa mong gulo dito? Marco de la Cruz, ito ba ang mga tauhan na sinanay mo? Ako po, Manager Wang. Ikaw ngayon din, pumunta ka agad sa EC para sa akin. Yes, nagwagi ako. Pumunta sa EUC para mag-resign. Kunin ang pera at umalis. Yehe, pera na to. System. Na-fire na ako. Bilisan mo, bigyan mo ako ng bonus. Ibigay na ang bonus. System. Binabasa ang progreso ng host. 50%. Pumunta sa EC. Para sa dagdag na sahod. Ang sarili mong proyekto, parang sarili mong anak. Kailangan mong magluksa na parang namatayan. Ang ganitong pagtatrabaho, na nakabaon sa buto, ang dedikasyon, at ang responsibilidad na ituring ang proyekto na parang buhay, ay dapat nating lahat tularan po. Hindi. Ako, nagwawala lang ako. Supervisor Marco, General Manager Wo po. agad siyang bigyan ng isang bagong-bago, mas mahalagang proyekto, na siya ang mamamahala. Sige. Hindi nga. Pwede rin pala yan. Sirang plano. Kalahating taon na kaming nagpapabalik-balik dito. Bakit parang wala nang matinong tao sa Wo Corporation ninyo? Boss Neo, ang planong ito ay nasa 15 bersyon na. Talaga pong pinaghirapan namin ito. Pinaghirapan ninyo para makagawa ng ganitong basura. Walang dating, walang impact, hindi malinaw. Parang isang malaking tandang na constipated. Malakas ang sigaw, pero wala namang mailabas. Mamayang gabi, maghanda ka ng bagong bersyon para sa akin. Sige po. Teka, Boss Neo. At ikaw naman. Ang eyeliner mo, isa makapal, isa manipis. Hindi mo nga maayos ang makeup mo. Paano ka pa makakagawa ng perpektong plano? Ingat po kayo, Boss Neo. Kuya Tian, hindi ko na kaya. Ayoko nang kumain kasama yung matabang yun. Natatakot akong apihin niya ako. Isabel, congratulations. Mayroon akong isang napakagandang balita para sa'yo. Sabihin mo na kung ano yan. Ang kumpanya ay magtatalaga sa iyo para pangasiwaan. Ang pinakamahalagang kliyente, si Boss Neo. Kaya mo yan. Ang pinakamahalagang kliyente. Wow, napakaganda. Pahirapan ang kliyente. Magreklamo ang kliyente. Tapos matatanggal na ako. Hello, kainan ng matandang sundalo.
Pakiusap, magtabi po kayo ng 2 upuan para sa akin. Isabel, sigurado ka bang dito tayo mag-uusap tungkol sa negosyo? Maupo ka, boss. Umorder ka na ng gusto mo. Boss, 30 tusok ng lamb barbecue, 10 tusok ng kidney. Sigurado ka bang para sa tao to? Hindi malusog at hindi malinis. Kakain ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na. Talian niyo siya para sa akin. Maghanap tayo ng lugar para mag-usap ng maayos. Anong ginagawa nyo? Huwag nyo akong hawakan. Nagkamali ako. Pipirma ako ng kahit ano. Itong babae ay talagang sangkot sa sindikato. Napapaligiran siya ng mga tauhan niya. Isabel, huwag po kayong magalit. Opo, hindi po alam ng inyong tauhan. Nagkamali po ako. Kainin mo. Hayaan mong pakainin kita. W wala lang. Ang ibig kong sabihin, ang bango talaga ng barbecue na ito, ang bango talaga. Kakain ako. Gusto mo pa bang pumirma? Okay lang kung hindi ka pumirma. Mas makakatipid pa ako ng problema. Pipirma ako, naiintindihan ko. Pipirma ako. Pipirma na ako ngayon. Ito na sa'yo. Isabel, tapos na po akong kumain. Aalis na po ako. Kayo na po ang bahala. Sistema, dapat na credit na ang pera ko sa pagkakataong ito, di ba? Sa sandaling ma-terminate ang host, makukuha mo agad ang bonus. Hoy, narinig mo ba? Yung deal na kalahating taon nang nakabinbin, ay napirmahan na. Ano? Paano nangyari yon? Sino ang nakakuha nito? Si Isabel. Isabel. Bakit? Kumain lang ako ng murang barbecue at napirmahan ang deal na ito. Ipahanda mo kay Isabel ang isang detalyadong pagsusuri at buod. Sa all-hands meeting mamayang hapon, siya ang mag-ulat nito sa akin ng personal. Napaka-interesado ako. Paano niya nagawa yon? Pagbabalik tanaw. Hindi ba yan ang magandang pagkakataon para sa pagpapakahiya sa harap ng lahat? Kung ipapasa ko lang tong ganito, kay Gabriel, siguradong itatapon niya ako agad. Perpekto. Isabel, magpasa ng blankong papel sa harap ni Sir Gabriel. Tingnan natin kung paano ka makakaligtas bukas. Isabel, ang PPT mo ay blanko. Paano na to? Malapit na magsimula ang meeting. Talaga? Magaling na blanco. Isabel, nababaliw ka na ba? Hindi mo maiintindihan ang mga bagay ng matatanda. Isabel, magsimula ka na. Bakit hindi nagsasalita si Isabel? Baka masyado siyang kinakabahan. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Sa tingin ko, hindi talaga siya naghanda. Nakakuha lang siya ng malaking deal dahil sa swerte, at akala niya isa na siyang mahalagang tao. Kahit ang review na personal na hiningi ni Sir Gabriel, hindi niya pinapansin. Tama po sila, Sir Gabriel. Totoo po, hindi talaga ako naghanda.
Ang sarap magpanggap, Sir Gabriel, tanggalin niyo na po ako. Dahil, wala talaga akong balak mag-review. Mag-review ng ano? Review, kung paano ako araw-araw. Nagpupuyat at nagtatrabaho ng lampas oras. Nakikipagpatawa sa mga customer. Para lang kayo, maagaw ang performance ko. O kaya naman, gusto niyo akong magsulat ng report na libo-libo ang salita. Para turuan kayo kung paano maging sunod-sunuran sa customer. Para kunin niyo ang mga pinaghirapan ko at ipagyabang sa malaking boss na kayo ay mahusay na leader. Kaya, ano ba talaga ang interes ng departamento? Gusto niyong malaman kung paano magtagumpay, di ba? Baka naman mayroong lihim na hindi dapat malaman. Unang punto. Huwag ninyong ituring na parang Diyos ang mga customer. Habang mas lumuluhod kayo, mas isipin nilang madali kayong apihin. Kapag nagtagumpay ka minsan dahil sa swerte, naliligaw ka na. Sir Gabriel, ito ay dahil sa aking kapabayaan sa pamamahala na nagpalaki ng ulo niya. Ako ang mananagot sa lahat. Ikaw ang mananagot. Anong responsibilidad ang gagampanan mo? Paano mo ito gagampanan? Gamit ang bibig mong iyan. Na puro pangako lang ang kayang ibigay. Ang bibig mo, maliban sa pagpupulong at pagbibigay ng pangako, wala na talagang ibang silbi. Nakalimutan mo na nagnanakaw ka pa ng proyekto. Magbawas ka ng mga walang kwentang meeting na iyan. Kung mayroon kang oras, mas mabuti pang hayaan mo ang mga empleyadong marunong magtrabaho na makatulog ng mahimbing. Mas mabuti pa iyon kaysa makinig sa mga walang kwenta mong sinasabi. Halika na, mahal, wag mo akong kaawaan. Patuwalin mo na ako. Tama ka. Sobrang tama. Narinig niyo ba lahat? Lahat ng sinabi mo ay nasa punto. Hindi pagtrato sa customer na parang Diyos, yan ang totoo. Ang pakikipagnegosyo ay hindi pagmamalimos. Ito ay pag-agaw at pananakop. At ang pagtutol sa formalismo, at pagtutol sa mga walang kwentang pulong. Hindi ba't ito ang mga bagay na gusto kong ayusin? Simula nang sumali ako sa kumpanya, pero hindi ko malutas. Isabel, ito ang dahilan kung bakit mo nakuha ang tiwala ni Emilio. Ipinapahayag ko mula ngayon. Si Isabel ay formal nang itatalaga bilang team leader ng Group 1. Team leader. Kaya pala, nasira ang plano ko. Ang takdang panahon para sa misyon ay 1 buwan. Pag lumagpas, mawawalan ng bisa. 1 buwan ang deadline. Pag lumagpas, mawawala ng bisa. Hindi pwede. Bukas, kailangan kong bigyan si Gabriel ng isang malaking sorpresa. Gusto mong maging leader, di ba? Tingnan mo kung paano ako magiging halimbawa. Oy, ang ating team leader Isabel, dumating lang ng 3:00 ng hapon. Mas demanding pa sa boss. Hindi ba pinakaayaw ni Gabriel na may nahuli sa trabaho? Ayaw na siguro ni team leader Isabel magtrabaho. Alam ni Gabriel na nahuli ka. Galit siya. Nagagalit na siya, sa wakas nagalit din siya. Nahuli, umalis ng maaga, nagpapahinga sa trabaho. Ang 3-in-1 death package. Hindi ako naniniwala na hindi pa rin ako sisantihin ito. Yan nga ang tingin na yan. Paalisin na ninyo ako. Hindi na ako makapaghintay. Mole's World. Anong server ang nilalaro mo? Ano ang sinasabi mo? Dumating lang ng 3:00 ng hapon. Naglalaro lang pagdating sa trabaho. Ito ay pagsubok. Kakasecure lang niya para sa kumpanya ng napakalaking proyekto. Pero hindi man lang siya nakakuha ng 1 araw na bakasyon. Sinusubukan niya ako. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang aking pananaw. Lahat bigyang pansin. Isabel Garcia, sa proyektong katatapos lang, nagbuhos ng dugo at pawis. Bilang pagkilala sa kanyang malaking kontribusyon sa kumpanya. Espesyal na inaprubahan ang kanyang bayad na bakasyon sa loob ng 1 linggo. Agad na magkakabisa. At saka, lahat ng gasto sa biyahe habang nagbabakasyon ay buong bayad. Walang limitasyon. Sandali lang. Ayoko ng anumang reimbursement. Ayoko rin ng promosyon at dagdag sahod. Gusto ko lang itanong sa iyo ang isang bagay. Nahuli, umalis ng maaga. Naglalaro sa oras ng trabaho. Nagbibigay ng blankong papel sa meeting. At sumasagot pa ako sa iyo.
Bakit hindi mo ako paalisin? Alam kong sinusubukan niya ako. Sisantehin ka. Bakit ko sisantehin ang isang taong may malaking ambag? Makinig kayong lahat. Ipinapangako ko rito na simula ngayon, sinumang empleyado na magbibigay ng malaking kontribusyon sa kumpanya ay makakatanggap ng paid leave at full reimbursement bilang gantimpala. Ang aming kumpanya ay hindi kailanman nagpapabaya sa sinumang may ambag. Hindi ako, wala akong ginawa. Gusto ko lang masisante. Tulong. Ayoko. Ayoko ng leave. Gusto ko lang magtrabaho. Kita mo, talagang sinusubukan niya ako. Napakataas ng antas na ito. Dahil napakasigasig mo. Ngayong hapon, si Sergio ng G-Group ay darating para sa meeting. Maghanda ka ng tsaa. Tandaan mo, gamitin ang pinakamahusay. Maghanda ng tsaa. Hindi ba parang binibigyan niya ako ng kutsilyo? Kung masira ko ito, wala ka ng dahilan para protektahan pa ako, di ba? Bilyonaryong mayaman. Gusto kong maging bilyonaryong mayaman. Kung tungkol sa meeting na ito, umaasa ako na. Ah, mga pinuno. May dala ako sa inyo na magandang bagay. Mixi ICT. Nababaliw na ba siya? Tapos na, masisira ang kooperasyong ito. Sir Gabriel, talaga pong binigyan niyo ako ng malaking sorpresa. Sa totoo lang po, bago po ako dumating, wala pa po akong katiyakan. Ang aming Go Group ay naghahanap ng pagbabago sa industriya para pumasok sa mas mababang antas ng merkado. Ang pinakamalaki ko pong inaalala ay kayong mga kumpanya na puro high-end lang ang ginagawa, hindi po kayo konektado sa masa. Ang hindi ko po inaasahan ay ang inyong background check na talagang napakakumpleto, maging ang mga bagay na hindi pa po namin inaanunsyo, nahulaan nyo na po. Napakagaling nyo po talaga. Sir Gabriel. Siya po ba si Team Leader Isabel? Napakatalino. Itong lemon water na ito, ang estilo na gusto ko. Mali ang pagkakakilala ko sa kanya, kaya pala ito ang kanyang plano. Nakakatakot ang babaeng ito. Background check sa lower tier market. Ano yan? Ang sa akin lang, mura ang 3 pisong isang baso at makakainis sa inyo. Sir Gabriel, mukhang kailangan na nating pirmahan ang kontratang ito. Sir Gabriel, ang ating celebration dinner ngayong gabi, sa tingin ko, ipaayos na lang natin kay Team Leader Isabel. Siya na ang magayos. Ano sa tingin nyo? Isabel, narinig mo ba? Lubos na nasisiyahan si Sergio sa'yo. Ikaw na ang bahala sa hapunan ngayong gabi. Sergio, mauna na po kayo. Sige po. Mabuti, napakabuti. Hindi ako naniniwala. Sa pagkakataong ito, makakalabas ka pa ba ng buhay? Hari ng spray. 10 piraso na sulit sa 19 na piso. Si Team Leader Isabel, may magandang ideya pa rin. Tingnan natin itong manok na hinimay. Mukhang okay naman ito. Maanghang na chicken popcorn. Mukhang classic nga. Ginoong Gyu, ito ang maingat na pinili. Masarap na handa para sa iyo. Nabobobo ka na ba sa pagkain ng burger? Ano bang klaseng bagay? Ang hindi pa nakakain ni Ginoong Go, dinala mo pa siya sa fast food? Ano bang tingin mo kay Ginoong Go? Simulan na natin kumain. Huwag nating sayangin ang mabuting intensyon ni Team Leader Isabel. Banyo. Alam nyo ba kung nasaan ang banyo? Anong problema mo? Bakit ka ganyan ka walang modo? Kailangan ko ring pumunta. Naiintindihan ko na, sadyang ginagawa nyo to. Kung ayaw nyo makipagtulungan, huwag. Dapat sinabi mo sa akin. Bakit mo ginagamit ito para ipahiya ako? Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito.
Mahaba pa ang panahon. Paumanhin po, Ginoong View ito. Ayos na yan. Proyektong nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, nasira ng tuluyan, dahil sa basurang burger na ito. Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag sa kumpanya. Magpaliwanag. Paano siya magpapaliwanag? Mag-report ka sa HR bukas. Nakalimutan ko. Hindi ba't gusto mo nang mag-resign? Congratulations, natupad na ang pangarap mo. Isabel Garcia, alam mo ba ang ginawa mo? Sa wakas, pwede na akong lumayas dito. Isabel, tingnan mo ang ginawa mo. Kumakain ng burger. 10-piece meal. Busugin ka sana. Gabriel, pasensya na ganyan nga. Lakasan mo pa boses mo. Hindi ka ba nag-almusal? Isabel. Ikaw. Natanggal ka na. Ngayon, agad. Umalis ka na dito agad. Hindi ba't ito ang sikat na si Isabel? Bakit ka lumabas na may hawak na kahon? Talagang mukha kang kawawa. Sofia, huwag mo namang sabihin yan. Si Isabel naman, ito'y tinatawag na pagre-retiro matapos ang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, sa sarili niyang kakayahan, sinira ang 10 bilyong proyekto. Talent nga. Binabati kita, host. Matagumpay mong naabot ang pagiging kusang tinanggal sa kumpanya. Panghuling layunin, ang gantimpalang pera na 10 bilyon ay naipamahagi na. Ako na ang may 10 bilyong piso. Hindi ko na kailangang magtrabaho. Ano po? Mister, go. May masama po, may malaking nangyari po. Anong bagay? Mas malala pa sa pagkawala ng 10 bilyong kontrata natin. Mas malaki pa po. Mas malaki pa talaga. Sumabog na ang Go Group. Opo. Kaka-rating lang po ng balita, ang mga kumpanyang may pakikipagtulungan sa Go Group ay lahat naapektuhan po. Bumagsak po ang presyo ng stocks. Bilasin mo. Hanapin mo si Isabel Garcia para sa akin. Sige po. Simula ngayon, kahit anong oras ko gustong bumangon, babangon ako. Kahit saan ko gustong pumunta, pupunta ako. Isabel Garcia. Hindi. MS. Isabel. Mr. Gabriel wants you to return immediately. Bumalik? Saan ako babalik? Na-fire na ako. Hindi na kayo ang boss ko. Nagalit po si MS. Isabel. Assistant Wang, ibaba mo ako. Anong ginagawa mo? Na-fire na nga ako. Ibaba mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Ibaba mo ako. Mr. Gabriel. Anong gusto mong mangyari? Na-i-release na ang termination letter mo. Bakit mo pa ako hinuli? Hindi mo ba kayang tanggapin ang pagkatalo? Sinasabi ko sa iyo, isa na ako. Isabel Garcia. Ako. Naintindihan ko na lahat. Naintindihan mo na naman? Na-realize mo na ba sa wakas na ang pag-fire mo sa akin ay isang napakagandang desisyon? Tama. Ako ang nagkamali ng malaki. Ako ay bulat. Alam mo na pala noon pa man, na ang Go Group ay isang hungkag na kumpanya. Hindi mo sinabi, hindi ko rin malalaman. Sinadya mong gamitin ang pinakamapanghamak na paraan para pilitin silang sirain ang kontrata. Ikaw ang nagligtas sa kumpanya mula sa bingit ng kapahamakan. Ang papel na ito ay patunay ng aking pagiging bulat. Ikaw ang pinakamahalagang asset ng aming kumpanya. Magpakailanman. Babala, na-detect na na-fire ang host. Status invalid. Employment relationship restored. Bilyong bonus forcibly recalled. Awaiting host to achieve the ultimate goal again. Isabel. Sa wakas, nagising ka na. Pasensya na kung nagulat kita. Nawala ang pera ko sa isang iglap. Bilang pasasalamat muli sa'yo. Sa paglutas mo sa krisis ng kumpanya, Ito na naman, magdadagdag ka ba ng bayad o promotion? nais kong imbitahan ka sa isang pribadong hapunan. Tama, magaling. Walang kliyente, walang kasamahan. Hindi ako naniniwala na kaya mo akong durugin sa harap mo at kaya mo pa rin akong bigyan ng paliwanag. CJ. MD Gabriel, napakabait mo naman.
Kung gayon, ako na ang bahala sa lugar. Siguradong bibigyan kita ng malaking sorpresa. Halika na, Ding Gabriel. Maupo ka. Maupo, maupo, maupo. Halika, tikman mo na ang paborito kong ulam. Masarap ba? Masarap talaga. Mabuti kung masarap. And Gabriel, huwag ka lang tubig ang iniinom mo, kumain ka rin ng ulam. Sa tingin mo ba, ang lugar na pinili ko ay hindi karapat-dapat, hindi mo ako pinapahalagahan, Hindi. Talagang hindi. Hindi lang talaga ako sanay sa maanghang. Hindi ka kumakain ng anghang. Dinala kita dito, sa paborito kong kainan. Hindi mo kakainin to. Hindi mo ako pinapahiya. Heto, kukuha ako para sa iyo. Huwag ka lang kumain, Gabriel. Halika na, Gabriel. Ito, para sa iyo. Bilang iyong tauhan, kailangan mong uminom, kung hindi, sasabihin nila na si Gabriel ay hindi umiinom kahit ng inaalay ng tauhan. Ang liit ng kanyang ugali. Iinom ako para sa iyo. Paumanhin, Gabriel, hindi ko sinasadya. Tingnan natin kung paano ka magtitimpi ngayon. Kung hindi pa niya ako papatalsikin, ang pangalan mong Gabriel Fernandez, baliktad na ang isusulat ko. Halika. Magalit ka. Sige na, murahin mo ako. Sumigaw ka sa akin, basta't magsabi ka lang. Agad akong aalis. Ang alak na ito ay matapang ang lasa. Siguro ay masarap. Ano ba to? Gawa ba siya sa bato? Ibuhos ko ba ang alak sa mukha niya? Tapos sasabihin niyang masarap. Baliw na ba siya? Gabriel, talagang sanay ka na sa malalaking okasyon. Ganito. Tayo. Pupunta sa susunod na lugar. Ipakikilala kita sa mas malaking mundo. Tara na. Gabriel, halika. Upo ka. Halika na, Gabriel. Huwag ka nang tumayo dyan. Ang basong ito ng alak, iniinom ko para sa iyo. Ituring mo na lang na. Paghingi ko ng paumanhin. Tama na. Hindi ako mahilig uminom. Gabriel, huwag ka namang masyadong seryoso. Inom ka. Kung hindi ka inom, ibig sabihin ay hindi mo ako nirerespeto. Sige na, sige na, sige na. Maupo ka muna dito. Pupunta lang ako sa banyo. Hintayin mo ako dito, ha? Huwag na huwag kang aalis. Oy, guwapo, bagong dating ka ba? Hindi pa kita nakikita dati. May pagkamayabang ka pala. Anong manager mo? Nandito ka na para magsilbi. Bakit ka pa nagpapakipot? Ganito, magkano ka ba? Sumama ka sa akin ngayong gabi. Ang komisyon mo ngayong buwan. Ako na ang sasalo. Umalis ka. Bakit ka po nagagalit sa akin? Kung nagbibenta ka na, bakit ka pa pumipili ng kliyente? Gusto mo bang malaman kung paano ka hindi makakakuha ng trabaho dito? Ganito pala si Gabriel. Kailangan lang ng pakikisama. 8. Huwag ka pong magalit. Bago lang siya dito. Nahihiya pa. Huwag ka pong magalit, ha? TSK, ang boring naman. Sinabi ko sa iba na isa kang male model. Kaya mo pa po yan tiisin? Naiintindihan ko na rin sa wakas. Na kayo pala kapag nasa labas kayo. Ganito pala ang ginagawa niyo. Hindi pala ito madali. Ako, lagi lang sa opisina. Hindi ko alam na kayo sa labas ay nagtitiis ng ganito kahirap na buhay. Pumunta sa lugar na ayaw mong puntahan. Kumain ng pagkaing ayaw mong kainin. At uminom ng alak na nakakasama sa katawan. Hindi ba? At tiisin pa ang ganitong pang-aabala. Salamat. Sa pinakamahalagang aral na ibinigay mo sa akin. Ngayon ko lang nalaman na kayong mga empleyado para sa kumpanya ay nagbigay ng ganito karami sa labas.
Gusto ko lang naman ma-terminate. Task sa pag-alis, 1 buwan ang deadline. Kapag lumagpas sa deadline, mawawalan ng visa ang task. 1 buwan ang deadline. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Ang ordinaryong personal na atake ay hindi na epektibo sa kanya. Kailangan kong gumamit ng mas matinding gamot, isang malaking hakbang. Sa pagkakataong ito, hindi ako naniniwala na kaya mo pa itong intindihin. Gabriel, gusto ko po na ikaw ang personal na mag-terminate sa akin. Halina kayo, tumingin kayo sa akin. Kamakailan lang, ang trabaho ninyo ay talagang mahirap, di ba? Araw-araw kayo nag-o-overtime at puyat. Nalalagas ang buhok ninyo. Ako naman, nakakuha ako ng isang benepisyo. Mula ngayon, ang buong technical meeting group natin, lahat kayo, ay magbabakasyon. Manager Maria, sinasabi mo po bang magbabakasyon? Ngayon po. Manager Ana, na-terminate na po ba tayo? Naku, kung ma-terminate man po, ang lalapit po sa inyo, di ba? Kayo naman po ngayon, isara niyo po agad ang mga computer. Ayusin niyo po ang gamit at umuwi na po kayo. Matulog po ang kailangan matulog. Mag-travel po ang kailangan mag-travel. Bilisan niyo po, bibigyan ko po kayo ng 3. Kung sino man po ang hindi gagalaw, babawasan ko po ang bonus at sahod ninyo. Tara na, tara na. Umalis na. Ang pagbibigay ng bakasyon sa buong core department ng walang pahintulot na nagdulot ng paghinto ng lahat ng operasyon. Ang kasong ito ay sapat na para ma-terminate ako ng 800 beses. Gabriel, sa script na ito, tingnan natin kung paano mo ito sasagutin. Ang ating Director Yu, sa unang araw niya sa trabaho, giniba niya ang buong departamento, at nawasak ito. Alam niyo ba kung nasaan si Director Yu? Hindi sila nagte-team building. Kundi, Ano? Sabihin mo na. Huwag kang magdalawang isip. si Director Yu. Ang nagsabi na ang departamento nila ay nag-early vacation leave na. Ano? Narinig mo ba? Forced leave. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Akala niya siguro siya ang emperor ng kumpanya. Ebidensya. Ito lahat ay matibay na ebidensya. Gusto kong makita kung paano siya poprotektahan ni Gabriel ngayon. Pribadong pagbuwag ng operasyon ng kumpanya sa core department. Kung kaya niyang tiisin ito, mas mabuti pang maging Yu company na lang ang kumpanya. Gabriel, may malaking problema. Sa linggong wala ka, si Sofia ay naging walang pakundangan. Gabriel, siya ay pribadong nagbigay sa kanila ng 3 araw na bakasyon. May video pa tayo bilang patunay. Ang buong departamento ay walang tao sa loob ng 3 araw. Nasaan siya? Dapat nasa workstation niya. Wala nang problema sa trabaho. Ang linis ng mundo, ang ganda ng buhay. Hihintayin ko na lang ang abiso ng pagkatanggal. Tapos ikot na ako sa buong mundo. Gabriel. Salamat sa pagdalaw. Gabriel, nakita niyo na po, di ba? Nagkamali siya ng malaki. Wala siyang kahit anong balak magsisi. Hindi lang niya kayo, at ang buong Netcom Group, pinapansin. Gabriel, sobrang sama ng epekto ng bagay na ito. Ang core business department ng isang kumpanya, kapag sinabi niyang bubuwagin. Kung kumalat ito, paano titingnan ng mga kliyente ang kumpanya natin? At saka, yung mga masisipag na matatandang empleyado, ano kaya ang iisipin nila kung magpapatuloy ito? Lahat sa kumpanya ay gagayahin siya. Ang morale ay babagsak. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Ang pundasyon ng isang kumpanya ay hindi dapat basta-basta masira. Kailangan seryosong tugunan ng bagay na ito. Hindi ito palalampasin. Sophia, ang core department ng kumpanya, kapag sinabi mong magbabakasyon, ang mga patakaran at regulasyon ng kumpanya, itinuturing mo bang basahan? Naiinis na siya, na-stress na siya. Ang private jet ko, ang island estate ko, darating na ako. Kung ipapamahala mo sa akin, may sarili akong paraan ng pamamahala. Kung hindi mo gusto mong patayin o saktan. Bahala ka na. Gabriel, tingnan mo siya. Lumalala na talaga. Sophia, ang pagtanggal sa'yo, ay nasa akin din ba? Sir, may kakaibang nangyayari. Pagkatapos magbigay ng holiday si team leader Isabel, sa team isa, ang attendance ng grupo nila ang naging numero 1 sa kumpanya. Ilang mga dati nang sanay na sa pag-late, ay parang nabigyan ng enerhiya. Kusang nagstay para mag-overtime. Sinasabi nila, kailangan din naming maging karapat-dapat sa kumpanya.
10 oras na trabaho lang naman. Hindi pwedeng mapahiya si Team Leader Isabel. Huwag po kayong mag-alala, sir. Siguradong matatapos namin ang plano ngayong gabi. Walang anuman, ang kultura ng aming kumpanya ay magtrabaho ng todo. Doktor, huwag mo na akong pilitin. Hindi ako pwedeng mag-leave para sa maliit na sakit na ito. Imposible. Ano na naman to? Naintindihan ko na. Naiintindihan ko na lahat. Talaga kang mahusay sa pamamahala. Ang diskarte mong, play hard to get, ay napakatalino. Ang nakikita ni Team Leader Marco ay ang panlabas lang na pagpapabaya. Ngunit ang nagawa mo ay ang tunay na pamamahala. Isabel Garcia. Simula ngayon, ang pagbuo ng team sa marketing department ay ikaw na ang mamamahala. Ikaw lang ang tunay na makakapagpasigla sa potensyal ng kumpanya. Talaga bang ganito? Gabriel, ito yung plano ng design team ko. Hindi mo na kailangang sabihin. Naniniwala ako sa'yo. Isabel, simula nang sumali ka sa kumpanya namin, ang buong kumpanya, ang itsura ay nagbago. Inaasahan mo ako. Kaya, simula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa team building activity ng departamento mo. Walang limitasyon ang budget. Ang tanging hiling ko lang ay palakasin ang pagkakaisa ng team. Naiintindihan ko, Gabriel. Sisiguraduhin kong matutupad ang gawain at masisiyahan ang lahat. Walang limitasyon ang budget. Hindi ito direktang sinabi para magwaldas ako. Gabriel Fernandez. Sa pagkakataong ito, paano mo ako poprotektahan? Walang signal kahit kaunti. Nasa Pilipinas pa ba tayo? Baka hindi tayo. Ibenta ng kumpanya. Baliw ka ba? Ang damit kong 5,000 piso ay kinain na ng lamok. Huwag kang magalit, okay lang. Maligayang pagdating sa lahat sa kauna-unahang komperensya sa mental wellness. Ang layunin ng aktibidad na ito ay isa lang, lumayo sa lumayo sa matinding kompetisyon. Kaya naman, ang itinerary natin ay simple lang. 3 bagay lang ang gagawin. Kumain, matulog, at magpahinga. Halina kayo, bilis. Halina kayo, kumain na kayo. Sa aktibidad na ito, ang pinakamahalagang, tuntunin para sa lahat anumang oras. Kahit saan ay bawal pag-usapan ang trabaho. Kung may lalabag, pagbabayarin ko kayo ng pag-awit ng pusong mapagpasalamat sa kulungan ng baboy mamayang gabi. Marco, bakit may amoy na parang tubig na lang? Ang sinabi ni Gabriel na walang limitasyon sa budget pala ang ibig sabihin ay walang hangganang pagkabuisit. Kaya naman pala, ang ganitong klase ng bagay ay bagay lang sa kanya. Pagsasayang ng pera, nakuha ko na. Ngayon, Gabriel, tingnan natin kung paano mo ito pagtatakpan. Ang buhay pensyon ng isang babaeng may 10 bilyong piso. Heto na ako. Gabriel, may malaking problema. Ang team building na inaasahan nyo ay tuluyan ng sinira ni Sofia. Gamit ang pera ng kumpanya, ginagawa niyang mental torture sa amin at paglapastangan sa aming pagkatao. Siya, dinala niya ang lahat sa isang lugar na walang tao. Hindi siya nag-organisa ng mga aktibidad, kundi puro pagkain na parang sa baboy. Kung ipagtatanggol mo pa siya, ang morale ng mga empleyado sa kumpanya ay tuluyan ng magkakawatak-watak. Sofia, Gabriel, pinapapunta po kayo agad sa opisina niya. Ang buhay pensyon ng isang babaeng may 10 bilyong piso. Sa wakas ay magsisimula na. System. Maghanda na kayong bigyan ako ng bonus. Nadetect ang panganib sa posisyon ng host. 40% na ang resignation progress. 10 bilyong piso, hawak ko na. Aling isla kaya ang una kong bibilhin? Bahala na, mga bata lang ang pumipili. Ako, gusto ko lahat ng yan. Nga pala, ang una kong gagawin ay, bilhin ang pangit na kumpanyang ito. Tapos, si Gabriel. May gusto ka bang sabihin? Walang limitasyon ang budget. Tapos ito lang ang nagawa mo para sa akin. Gabriel, ano po ang ibig niyong sabihin? Sinunod ko po ng mahigpit ang inyong mga kahilingan para mag-relax ang lahat. Mag-relax? Sofia, ito ba ang tinatawag mong pagre-relax? Para sa mga baboy yan. Gabriel, may malaking balita. Isang napakalaking balita. Daniel, ano ang ginagawa mo? Ito po ang Ying Flat team building ni Sofia. Kakabalik ko lang po mula sa tech department. Sabi po nila lahat, ito na raw ang sa buong buhay nila. Pinakaastig na team building na naranasan nila. Anong sabi mo? Totoo po. Sabi po ng lahat. Sa wakas, hindi na kailangang magpanggap na masaya. Hindi na kailangang pilitin ang ngiti. Daniel, sigurado ka ba? Baka nagkakamali ka. Malinaw na nagrereklamo sila.
Hindi po. Nagbago na po ang sinasabi nila. Sabi nila, ang mga dating team building ay puro akyat bundok o kaya adventure training. Mas nakakapagod pa kaysa sa mismong trabaho. Ngunit itong ngayon lang, hindi sila pinahihirapan sa iba't ibang paraan. Gabriel, alam niyo po ba mga taga-tech department, Dr. Antonio Garcia at Dr. Bea Reyes? Opo, alam ko. Mga talentong hinugot ko mula sa ibang bansa. Pero palagi silang hindi nagkakasundo. Sila. Dahil sa sobrang pagkabagot, habang nakaupo sa bukid, nagrereklamo tungkol sa isang bug sa software. Nagpapalitan sila ng salita. Ang ating core technical challenge ay nalutas nila. Ang ibig mong sabihin, pag-optimize ng algorithm. Opo, yung na makakapagbigay sa ating kumpanya ng 100 milyong piso na kita. 100 milyon, Gabriel. Henyong-henyo ka. Talaga. Sir Gabriel, basta ko lang po yan. Inayos. Ang galing ng basta inayos mo. Simula ngayon, lahat ng team building ng kumpanya, ikaw na ang bahala. Ayoko po ng team building. Gusto ko po ng 10 bilyong piso na breakup fee. Ang galing ng pamamahala ni Director Isabel. Dapat niyong pag-aralan. Umuwi na muna kayo. Sir Gabriel, ito po ang kontrata ng kooperasyon sa Shanghai. Kung wala po kayong nakikitang problema, pwede na po itong pirmahan. Kakausapin ko po ulit ang legal department para ayusin ang huling detalye. Director Isabel, may sasabihin ka pa ba? Kung magpapatuloy to, hindi na ako matatanggal sa trabaho habang buhay. Immune na siya sa mga normal na paraan. Kailangan ko ng kakaiba. Anong ginagawa mo? Sir Gabriel, huwag ka namang masyadong masungit. Ang mahalagang dokumentong ito. Hindi mo pwedeng pirmahan basta-basta. Ibalik mo sa akin ang kontrata. Gusto mo, kung gusto mo, habulin mo ako. Ikaw. Isabel, Maganda ba, Gabriel? Ito ang mga paputok na personal kong inihanda para sa iyo. alam mo ba yung kontratang winasak mo kanina na nagkakahalaga ng 1 bilyon? Ang mamahaling papel na to. Ang kontratang ito ay tungkol sa 3 taong plano ng kumpanya. Wala kang backup. Ikaw, Isa lang ang meron ka. Nga, isa lang. So, ano na gagawin natin ngayon? Gabriel, huwag na huwag mong pipirmahan ang kontratang iyon. Malaki ang problema na natuklasan ng legal department. Naglagay sila ng patibong sa mga supplementary clauses. Kung pipirmahan mo, baka kailangan nating magbayad ng 30 bilyon. sabi mo may problema, ang kontrata. Ito. Director Yu. Hindi mo na ba nakita noon pa na may problema ang kontrata? Hindi ko talaga. Gusto ko lang talagang manira. Ako, Alam mo na pala noon pa, di ba? Nagkunwari ka lang na baliw. Para pigilan akong pumirma. hindi. Totoo. Hindi ko. Talaga. Ginamit mo ang ganitong katawang. Para pigilan akong pumirma. At nagpapalaki ka pa. Director Yu, Gabriel Fernandez has noted your intentions. Director Yu is truly amazing. Ano bang amazing dyan? Gusto ko lang ng bayad sa paghihiwalay. Isang masamang babae. Ang pagkalugi ng 30 bilyon. Kung pinirmahan ko ang kontratang ito, tiyak na sisigawan ako ng pamilya ko. Gabriel. Actually, you're really overthinking this. Director Yu, I know you don't like to be ostentatious. I've noted this favor. In the future, if there's any official business, come directly to me. Oh, right, Assistant Wang. Contact the legal department and have them confront Shanghai. Gabriel, about the dinner party tonight, I haven't arranged it yet. It's okay. Let Director Yu arrange it. Okay. Director Yu, please arrange a car for me. Wait for me downstairs in 5 minutes. Sige, Gabriel. I guarantee I'll arrange it clearly and distinctly. Luxury car pick up and drop off. Dream on. Ang dulo ba ay 1, 2, 3, 4? Sakay na. May susunod pa akong sasanduan. Isabel, anong klaseng sasakyan yan? Ride sharing. Ang pinakamagandang pagpipilian para sa mga nagtatrabaho. Gabriel, wag nating patagalin ang kliyente. Anong amoy ito? Nakakadiri. Manong driver.
Pwede bang pakihinaan ang boses o kaya'y gumamit ng earphones? Sa pampublikong lugar, ipapalabas ko ang gusto ko, ano bang pakialam mo? Ang iyong ginagawa ay labis na nakakaapekto sa akin. Mukha kang disenteng tao, bakit ka nagmamalaki sa akin? Kung naiingayan ka, kumuha ka ng sariling sasakyan. Kung hindi mo kaya ang ride-sharing, huwag kang makipag-usap sa akin, na parang mas mataas ka. Hindi ba't kasama mo rin ako sa isang sasakyan? Gabriel, bakit natin titiisin ang ganito? Kung hindi niya ako sinasabihan, hindi ko na kaya to. Isabel, Halina kayo, kunin na ang huling pasahero. Aalis na agad. Gabriel. Wow, talaga ikaw yan, kapatid. Daniel. Hindi ka ba nasa abroad? Bumalik ako ng bansa noong nakaraang buwan. Nagbabalak akong gumawa ng sarili kong negosyo. Sakto, hinahanap na nga kita. Ang galing ng timing, di ba? Ito na talaga ang tadhana, kapatid. Heto ang aking calling card. Siguraduhin nating magkausap tayo. Talagang malaking boss ka na. Huwag mo nang sabihin yan. CJ, kapag may oras ako, pupunta talaga ako. Sige, paalam. Bye-bye. Isabel. Gabriel, Si Daniel ay ang pinakamatalik kong kaibigan noong nag-aaral ako. Sa mga taong ito, lagi ko siyang namimiss. Masyado akong abala sa trabaho, kaya paulit-ulit kong ipinagpapaliban. Kung hindi dahil sa carpool na inayos mo ngayon, baka hindi ko na siya makikita habang buhay. Talaga kang swerte sa akin. swerte ka dyan. Ang totoo, nandito ako para manggulo. Ang kausap natin ay si Lolo Shen mula sa Shen's Group. Isang malaking senior sa buong industriya natin, kilala at iginagalang. Kung magkakaroon pa ng kooperasyon sa hinaharap, nakasalalay lahat ngayong gabi kung mapapasaya natin siya. Naiintindihan ko, Gabriel. Tara na. Si Lolo Shen, ang malaking senior, kailangan ng tamang asal, at kailangan niyang mapanatili ang kanyang dangal. Magaling, kung mas gusto mong magpakita ng... Sir, salamat po. Gabriel, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ang lolo mo? Madalas po kayong binabanggit ng lolo ko. Pinapayo niya po na marami akong matutunan sa inyo. Sir, siya po ang aking assistant, si Isabel Garcia. Siya po ang talent ng aming grupo. Yun may sigla ang dalaga. Magaling, magaling. Tikman niyo po ang pagkain. Ang sarap tingnan ng pagkain na yan. Isabel, ano ba yan? Hindi mo ba alam ang patakaran? Hindi ba sinabi ko sa'yo na orderin ang pinakamahal? Tiningnan ko na po ang pinakamahal. Kasi po, masama ang tiyan ko kamakailan at medyo mainit ang pakiramdam. Kaya po, nag-order ako ng baby food. Ito po ang bestseller sa Little Black Book. Sigurado akong nagkamali ang kusina. Noong bata pa ang apo kong babae, gustong-gusto niya ang karne. Ang mais na ginawa ko mismo para sa kanya. Ito nga ang lasa. Gabriel, napakabuti mo po. Ano po ang nangyayari? Ang iba kapag nakikipag-usap sa akin para sa negosyo. Puro sigarilyo at alak lang ang dala. Puro sigarilyo at alak lang ang dala. Lahat tungkol sa tubo. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pinakamahalaga. Sa puso ng matandang ito, ang pagmamahal sa pamilya. Gabriel, dahil sa iyong sinseridad, pipirmahan ko po ang kontratang ito. At saka, dadagdagan ko pa po ang investment ng 20%. Sophia, akala ko, kaya ko siyang pagulatin sa sakit sa puso para mapalayas ako. May hustisya pa ba sa mundong ito? Director Yu, narinig ko kagabi, sa isang kainan lang, napilit nyo ang grupo ni Shen, na magdagdag ng mahigit 100 milyong investment. Buong grupo. Puro alamat mo ang laman. Gusto ko lang matanggal. Bakit ang hirap? Talaga namang sawa na ako. Hindi pa rin siya matalo kahit ganito. Baka naman. Nagpa-love spell siya kay Gabriel. Ngayon, siya ang paborito ni Gabriel. Sikat na sikat. Alam mo, kung malaman ni Gabriel na ang pinagkakatiwalaan niyang henyo ay palihim na nakikipag-ugnayan sa mga headhunter, naghahandang lumipat. So ang ibig mong sabihin, Ang pinakaayaw ni Gabriel ay ang pagtataksil.
Kilala ko ang isang headhunter. Pagdating ng panahon, hayaan niyang akitin niya si Sofia. Basta magpakita lang siya ng intensyong lumipat. Siguradong wala na siya. Hello po. Ako po, mula sa Top Headhunters. Kinukuha po kami ng isang nangungunang tech company sa internet para sa kanilang paghahanap. Naghahanap sila ng isang vice president para sa business development. Hindi ko lang alam kung mayroon po kayong interes. Sa posisyong ito, ang aming inaalok ay 8 milyong taon ng sahod, kasama ang hindi bababa sa 3 milyong halaga ng stock options at 1 milyong halaga na luxury car. Ano po ang masasabi ninyo? 8 milyong taon ng sahod. May kasama pang stocks at sasakyan? Interesado ako. Sobrang interesado ako. May oras ako ngayon. Kung ganoon, kayo na po ang magtakda ng lugar. At kung pwede, magkita na lang tayo mamaya. CJ, walang problema, pag-usapan natin ng personal mamaya. Sige po, magkita tayo. Okay po. Narinig ko. Nakukunin daw siya ng headhunter company at gusto pa niyang lumipat ng trabaho. Si Boss Gabriel ay napakabuti sa kanya at naglakas loob pa siyang magtaksil. Parang narinig ko rin na hindi lang siya ang aalis, kundi pati mga resources ng kumpanya. Ito, hindi ito paglipat lang ng trabaho, malinaw na ito ay paghuhukay sa pundasyon ng kumpanya. Talagang walang utang na loob. Marco de la Cruz, Sofia Reyes, kayong dalawa talaga ang aking dalawang magagaling na manlilinlang. Mahal na mahal ko kayo, pag-abandona, paghukay sa kumpanya, ang mga kasong ito, sapat na ba para hindi ko na kayo kailanman tanggapin? Ang dokumentong ito ay sapat na bilang panimulang regalo. Gabriel po, nakita niyo ba? Kinuha niya ang mga project file. Gabriel po, gumawa na kayo ng desisyon. Kung mahuhuli na, lahat ng trade secrets ng kumpanyang ito ay may lalabas niya. Nag-leak ng sikreto. Hindi. Hindi niya gagawin yun. Hindi niyo napansin? Sa harap ko, sa harap ng lahat, kinuha niya ang project files. Kung talagang gusto niyang magtaksil sa akin, gagawa ba siya ng kasintangan nito? Kung gayon, siya ay Ngayon, sa wakas ay, naintindihan ko ang isang prinsipyo. Ang talento na walang sumusubo, na agawin ay hindi tunay na talento. Ang talento na pinipilit ng mga kakumpetensya na agawin ay itinuturing na kayamanan ng kumpanya. Assistant po, ipabatid nyo. Simula ngayon, si Isabel Garcia ay formal nang magiging vice president ng ating kumpanya. Ang kanyang sahod at benepisyo ay itataas sa pinakamataas. Gusto kong ipakita sa mga nagnanais mangagaw. Sa mga tao ko kay Gabriel, na kahit anong gawin nila, hindi nila sila maagaw. Bakit? Hindi ba ako nagtataksil sa kumpanya? Bakit ako na-promote? Isabel, ikaw na ang vice president natin ngayon. Simula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa investment sector ng ating kumpanya. Baliw ka na. Gusto mo akong mag-invest, tama? Tingnan mo to. Executive Vice President. Kung mas malaki ang kapangyarihan, mas malaki rin ang responsibilidad. Ang responsibilidad ng pagiging gastador ay mas malaki rin. President Isabel, ang proyekto natin ay para sa moat ng ating distrito. Sa magkabilang gilid at sa ilalim ng ilog, ay maglalagay tayo ng espesyal na glow-in-the-dark, waterproof na blue and white porcelain tiles. Siguradong magiging ang numero 1 internet-famous check-in spot sa buong bansa. Ang ideyang ito ay napakamatapang at napaka-advanced. Talagang nagustuhan ko. Nabaliw ka na ba? Maglagay ng tiles sa ilalim ng ilog. Ang pera ng kumpanya natin ay parang hinahangin lang. President Isabel, nagpaplano kami na magtayo sa Himalayas ng isang mula sa paanan ng bundok hanggang sa tuktok, super high-speed sightseeing elevator para ang bawat isa ay makatayo sa tuktok ng mundo. Kahanga-hanga. Napakahanga-hanga. Mag-i-invest ako sa proyektong ito. President Isabel, sumasalungat ako. Ang dalawang proyektong ito ay walang anumang commercial value. Ang perang ipinuhunan, kahit papel ay hindi mo makikita. Supervisor Marco. Ang pag-iisip mong ito ay masyadong limitado pa rin. Ang pananaw ay dapat mas pangmatagalan. Umupo ka.
Kung ipipilit mo talaga, magre-report na lang ako kay President Gabriel. Ginagamit mo siya para takutin ako. Subukan mo. Sige na, please lang, kapag magre-report ka, huwag mong kalimutang dagdagan ng pampalasa. CJ, ang project review natin ngayon ay tapos na. President Isabel, gusto kong makita si Isabel. Isabel, paumanhin, na-traffic ako, nahuli ako. Maaari bang bigyan mo ako ng 5 minuto? 5 minuto lang ang kailangan ko. Pakiusap, Isabel. Ang proyekto ko, kahit mukhang kakaiba, pero talagang may potensyal ito. CJ, gusto ko yung mga kakaiba. Bibigyan kita ng 5 minuto. Simulan mo na ang iyong palabas. Isabel, ito ang aming proyekto. Mitolohiya, Windfire Wheel. Unang-una sa bansa, isang 5-rated na malaking produksyon ng laro. Teka lang. Sa gaming market, ang konsepto lang ay 3A. Saan nanggaling ang 5A? Supervisor Marco, hindi mo naintindihan yan. Ang aming kumpanya ay lumilikha ng sariling pamantayan. Hindi kami nagpapadefine. Grabe, kaya ninyong gumawa ng sarili ninyong standard. Gaano karaming pera ang masasayang dito? Isabel, ang proyekto namin. May mga bayani mula sa alamat. May 3 ulo at 6 na braso. Buong sistema ng mitolohiya. Sige, kung gayon, sabihin mo sa akin. Hanggang sana ang progreso ng inyong laro? Nasa konsepto pa lang. Pero, ang aming konsepto, talagang world class. Konsepto pa lang. Wala pa. Kapag nakuha na namin ang investment, makakagawa kami ng obra maestra na magugulat sa mundo. Ang proyekto ninyo, magkano ang kailangan? Hindi malaki, 500 milyong piso. 5. 5 tao, 500 milyong piso. Sir Yang, ginagawa nyo ba itong laro o nagkukwento kayo ng pantasya? Iminumungkahi ko na huwag na kayong gumawa ng laro, bagkos ay baguhin ninyo ang script. Mas kikita pa siguro yan. Mabuti, 500 milyong piso. Kung ibubuhos yan, baka mamatay sa galit si Gabriel Fernandez. Isabel Garcia. Malaki ang risk ng proyektong ito. Mga amateur lang sila. Nagpasya na ako. Sir Yang, ang proyektong ito ay invest ko. Totoo ba? Tutol ako. Ang 500 milyong piso na yan. Siguradong walang balik. Nasa akin ang desisyon. Kung ibubuhos ang perang ito, hindi man lang magkakaroon ng epekto. Gabriel Fernandez, makakagawa na naman ako ng malaking bagay. Sige. Kung ganyan ang gusto mo. Kung gayon, ang magagawa ko lang ay sabihin kay Sir Gabriel. Bahala ka. Hindi ko bibigyan ang inaasahan ni Isabel. Gabriel Fernandez, makakagawa na naman ako ng malaking bagay. Sir Yang, ang investment na ito, hindi kaya. Pera na naman natin sa account, kaya pa natin ang kalahating buwan lang. Mga kasama, tayo. Nagtagumpay tayo. Totoo. Si Isabel Garcia ng HUS ay nag-invest ng 500 milyon para sa atin. 500 milyon. Sinabi ni Isabel Garcia na hindi niya pakikialaman ang ating produksyon. Lahat ay ayon sa ating mga ideya. Talaga. Ang galing. Kaya, simula ngayon, iisa lang ang ating layunin. Gamitin ang investment na binigay ko. Sa inyo, walang matitira at gastusin lahat. Yang po, ang ibig nyo pong sabihin, talaga bang kaya natin? Opo, magbayad muna ng renta para sa 10 taon. 10 taon. Sahod hanggang sa susunod na taon. Bumili ng pinakamagandang kagamitan. Gagawin natin ang lahat. Hindi natin pwedeng sayangin ang tiwala ni Isabel. Sige. Trabaho na. 500 milyon. Basta na lang ipinahiram sa isang kumpanya na hindi man lang makapag-upa ng opisina. Paano pumayag si Gabriel na pumirma? Si Gabriel, ngayon, nalilito na siya sa babaeng iyon. Hindi na niya pinapansin ang sinasabi natin. So anong gagawin natin? Titingnan na lang natin siyang sayangin, ang 500 milyon, at akalain pa siyang business genius ni Gabriel. Hindi tayo pwedeng direktang lumaban sa kanya. Kailangan natin siyang lampasan. Ang ibig mong sabihin, Ang gagawin natin ngayon ay kolektahin ang ebidensya ng walang saysay na pamumuhunan ni Isabel at sa araw ng press conference, ilalantad natin ang lahat ng ito. si Gabriel. Si Gabriel, nabola na siya ng babaeng iyon. Sa pagkakataong ito, plano kong ipatawag ang ama ni Gabriel, ang tunay na pinuno ng ating WO Group, si Miguel Garcia. Ibig mong sabihin, ipatawag natin ang matandang pinuno. Opo.
Kapag nandito na ang matanda, ipapakita natin sa kanya kung paano ang pinakamamahal niyang anak ay niloloko ng babaeng iyon. Paano niya sinasayang ang 500 milyon ng kumpanya? Sa gayon, hindi na natin kailangang kumilos. Ang matanda na ang bahala sa paglilinis ng pamilya. At tuluyan ng Mga Ginoo at Ginang. Susunod nating papag-usapin ang ating investor sa proyekto, si Ina Isabel Garcia, upang magbigay ng talumpati. Pwede ko bang sabihin na nag-invest ako ng basta-basta? Siguradong hindi paniniwalaan ni Gabriel yan. Isabel, bago ka magbigay ng talumpati sa lahat, gusto mo bang muna sabihin sa mga board member ng kumpanya ang budget na 500 milyong piso kung saan talaga mapupunta? Gabriel. Alam kong malaki ang tiwala mo kay Isabel, pero hindi mabubuhay ang tiwala. Ang proyektong ito ay walang napala kundi pag-aksaya ng pera. Ngayon, punong-puno na ng reklamo sa loob ng kumpanya. Gusto mo bang dahil sa kanya, magpatuloy ka lang ng padalos-dalos? O baka naman ito, na ang iyong layunin, ang pera ng kumpanya ay ginagawang laruan. Ubusin mo lang, sayangin mo lang, tapos, aalis ka na lang. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Talaga kayong mga tagapagligtas ko. Mababankrupt na tayo. Siguro peke lang to? Wow, anong nangyayari? Mga Ginoo at Ginang, pakikalma po. Tungkol sa investment at return ng proyekto, ang aming kumpanya ay may sariling pangmatagalang plano. Ang inobasyon mismo ay nangangailangan ng pagtataya. Kami, tama na. Gusto ko lang malaman, ang 500 milyong piso na proyekto na magpapabagsak sa kumpanya, kung sino talaga ang gumawa nito, Ama. Ako, Sir Gabriel. Ako, Isabel Garcia. Tungkol sa proyektong ito, mula sa pagtatatag hanggang sa pamumuhunan, lahat ay ako lang ang gumawa. Gabriel Fernandez. Ngayon, hindi mo na ako mapoprotektahan, di ba? Bilyon, nandito na ako. Sir Gabriel, sinabi ko na sa kanya na malaki ang panganib ng proyektong ito, pero ayaw niyang makinig. Sir Gabriel. Sabi pa niya, kulang daw sa pananaw ang mga mata namin, at maliit daw ang aming pananaw. Para sa kumpanya natin, at para sa aming mga lumang empleyado, siya ang bahala. Ikaw ang nagdesisyon, kaya gusto kong marinig ang isang proyektong walang kwenta, na binuhos ang 500 milyon, dapat may dahilan. Wala naman talagang espesyal na dahilan. Una, dahil ang anak ninyo ay lubos na nagtitiwala sa akin. Kaya hindi ko naman pwedeng sayangin ang kanyang tiwala, di ba? Kailangan kong gumawa ng mga bagay na kahanga-hanga. Kung hindi ba't masasayang ang kanyang tiwala? Pangalawa, dahil mayaman ang inyong pamilya, ang mga ho. Ang pera ng mga ho ay hindi maubos sa ilang henerasyon. Kaya mas mabuti pang mag-invest ako sa isang proyekto. Dahil hindi naman pera ko ang ginagastos. Kahit malugi, hindi ako masasaktan. Isabel, ikaw, Gabriel, ito ba ang pinili mong tao? Tay, paumanhin po, ako ang may pagkukulang sa pagpili ng tao. Pananagutan ko ito hanggang sa huli. Aayusin ko ang bagay na ito. Isabel Garcia, ikaw. Nadetekta ang pagbabago sa posisyon ng host. Progress, 80%. System, nagtagumpay na ako ngayon, di ba? Wuhu, tara na. Anong ginagawa mo? Sino ang nag-utos sa'yo na ilagay yan? Mga Ginoo, kamakailan lang, ang ating laro, nito, gulong ng hangin at apoy, ay sabay-sabay na nagbuka sa buong mundo. Ang presale channel. Ang ating presale. Ang benta ay lumampas na sa kabuwang 10 milyon. Ang huling kita ay aabot sa hindi bababa sa 10 beses pa. 10 beses, kumita ako ng 5 bilyong piso para sa kumpanya. Isabel, ang galing mo talaga. 5 bilyong piso talaga. Tagay. Babala, ang kilos ng host ay may malubhang paglihis sa pangunahing layunin ng sistema. Bawas 5 araw sa oras ng misyon. 15 araw na lang ang natitira sa deadline ng misyon. 15 araw, pareho pa rin ba ang parusa? Opo, host. Sa panahong iyon, lahat ng iyong kita ay makukumpiska. Isabel. Sabi ni Papa, sumama ka sa susunod na board meeting. Ang mga koneksyon ng pamilyang Ho ay laganap sa rehiyon ng Silangan. Sisirain ko yan para sa'yo pagdating ng panahon. Kaya hindi mo kailangang mag-alala na paalisin mo. Mga kasama, bago po magsimula ang pulong na ito, nais ko pong ipakilala sa inyo ang isang tao, kamakailan si Gabriel, ay nakahanap ng isang bihirang talento, si Isabel Garcia. Siya po ay kamakailan lang, nakapag-sign ng ilang malalaking proyekto para sa ating kumpanya.
Opo, Chairman, ang mga bayani ay lumilitaw sa kabataan. Nabalitaan ko po na sa isang tingin lang niya, napili niya ang wind wheel at kumita ng higit 10 beses. Si Gabriel po ay may matalas na paningin at tunay na anak ng isang leon. Tapos na ba kayo? Kung tapos na, simulan na natin ang pulong. Iyan lang naman, ang maliliit na bagay, ang tagal ninyong pinag-usapan. Si Isabel po ay minsan walang pakundangan sa kanyang mga kilos. Kaya sana po ay pagpasensyahan nyo. Normal lang po ang pagiging mainitin ng ulo sa kabataan. Naiintindihan po namin. Ang mga kabataan ngayon, may kakayahan, mayabang, maganda po iyan. Halika, Isabel, sa ngalan ng mga nakatatanda sa grupo, binabati ka namin ang aming dakilang bayani. Makikipagkamay? Ikaw lang. Karapat-dapat ka bang makipagkamay sa akin? Isabel, hinahanap mo ang talent ba ito o baliw? Paalisin mo siya agad sa akin. Ang grupo Santos namin, hindi nag-aalaga ng ganito, walang pinag-aralan. Bata, sino ka ba sa tingin mo? Kumuha ka lang ng proyekto, akala mo kung sino ka na. Sa tingin ko, hindi ito problema sa kakayahan. Problema ito sa pagkatao. Ang pagpapanatili ng ganitong tao sa kumpanya ay isang malaking problema. Dapat siyang tanggalin agad. Gabriel, narinig mo ba? Tingnan mo. Aba, nagkakagulo na. Sa oras ng meeting, naglalaro siya dito. Wala na bang batas? Chairman Fernandez, Lil Fernandez, hindi ba natin siya mapipigilan? Hindi pa ba kayo tapos? Paulit-ulit, puro tanggalin lang ang sinasabi. Akala ko pa naman, gaano kakalaki ang kakayahan mo. Isang grupo ng matatanda, hindi gumagawa ng tama. Puro lang kayo nagbubulungan. Ginagamit ang pagiging matanda para mang-api. Kaya naman pala, isang maliit na proyekto, hindi matapos-tapos sa 3 taon. Miguel. Carlos. Ang bagay na ito, magbigay ka ng paliwanag. Hindi ito matatapos. Ito na nga, ang pamilya Santos, talagang nawawalan na ng disiplina. Hindi na matutuloy ang pagpupulong na ito. Kung ipagpapatuloy pa ito, itong batang dilaw ang buhok. Baka atakihin ako sa puso. Tara na. Paalam. Sa pagkakataong ito, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ano ang gusto mong mangyari? Gusto mong humanap ng dahilan para paalisin ako. Ang layunin na gusto niyang gawin, ay siya ring layunin ko. Isabel, ang ginawa mo kanina, ay napakaganda. Antonio, ako ba ang nagpagulo sa isip mo? Ang sinigawan ko kanina ay ang iyong kapatid. Hindi siya karapat-dapat. Carlos, hindi ba't lagi mong sinasabi na kailangang magbago ang kumpanya at magpalit ng dugo, pero tingnan mo ang mga taong ito. Kapag umaasa sila sa pagiging kamag-anak o veterano ng kumpanya, lahat sila ay kumakapit sa kumpanya at humihigop ng dugo. Ngayon, nag-aayos sila ng kaibigan. Bukas naglalagay ng kamag-anak, ng aagaw ng talento, ng aagaw ng kredito. Sinisira ang magagandang proyekto. Tinataboy ang mga may kakayahang tao. Ang kita ng kumpanya ay bumababa taon-taon dahil sa mga wood na ito. Isabel, matagal ko na silang hindi nagugustuhan. Ngayon, pinakawalan mo ang 10 taon na pinipigilan ko sa aking puso. Lahat ng gusto kong sabihin ay nasabi ko na. Pala. Matagal na niyang nakita ang internal na nepotismo ng kumpanya. Alam niyang nag-aalangan ang ama, kaya ginamit niya ang ganitong paraan para gumanap na kontrabida, para ipaglaban ang galit ng ama. Sistema. Nakita mo na ba? Kahit ginawa ko na ito, hindi pa rin niya ako tinatanggal. Huwag mong kaltasin ang pera ko. Hindi makilala ng sistema ang mga espesyal na sitwasyon. Nasa proseso ang gawain. Pakisuyong ipagpatuloy ang pagsisikap. Sige pa. Ganito na lang, Isabel. Bukas, pupunta ka na po sa headquarters ng kumpanya bilang Vice President po. Vice President po. Tatay. Hindi po ito makatwiran. Patay ang mga patakaran po. Buhay ang tao po. Sa tingin ko po, basta't sumusunod sa patakaran ay okay na. Chairman Hu po. Hindi po maganda ang bagay na ito. Talagang hindi po angkop. Kakadating mo lang po sa headquarters. Hindi ka po pamilyar sa kahit anong bagay. Kailangan ko pong magtalaga ng mga tapat na tao para tulungan ka. Hoy, Gabriel po. Bukas, pupunta ka na po sa headquarters. Bilang assistant po ni Isabel. Chairman Hu po. Mas hindi po ito angkop. Si Chairman Hu po ang magiging assistant ko. Hindi ko po matatanggap yan. Tatay. Ano po ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Isabel po, lumabas ka na po muna. Tandaan mo pong mag-report sa headquarters bukas. Ako at si Gabriel po ay may ilang bagay na pag-uusapan ng pribado. Ako po ang gagawing assistant niya. Bakit po? Tingnan mo po ang mga nagawa ni Isabel. Sa loob po ng maraming taon, hindi po ako nakakita ng ganito kasipag at matalinong kabataan. Ikaw po, pinapagawa kita pong maging assistant niya. Gusto ko lang po na matuto ka ng mabuti. Tingnan mo po kung paano niya hinahawakan ang mga bagay. Paano po siya sumasabay sa panahon. Naiintindihan mo po ba? Naiintindihan ko po. Pinapagawa kita pong maging assistant niya. Sa totoo lang po, mayroon din po akong kaunting lihim na intensyon. Tatay, ikaw kasi po, hindi ka na po bata. Malapit ka na pong mag-30. Bakit wala ka pa pong girlfriend? Madalas ko pong sinasabi sa litrato ng nanay mo, ang anak natin ay may potential po, namamahala po siya ng maayos sa kumpanya. Pero ang nanay mo po, ang pinaka-pinagkakaabalahan po, ay ang iyong pag-aasawa. Pinapagawa kita pong maging assistant niya. Sa totoo lang po, gusto ko lang po kayong dalawa, magkaroon ng mas maraming interaksyon po, at magkaroon po ng damdamin. Tatay.
Hindi po ba pwedeng paghiwalayin ang mga usapin sa kumpanya sa pag-aasawa ninyo at pagbuo ng pamilya po? Para ako rin po ay mahinahon. Bababa na po ako. Kasama po ang nanay mo. Ay may pananagutan din. Ilagay mo dyan. May ilang kailangan pirmahan agad. Nakuha ko na. Isabel Garcia, ano to? Appointment letter sa GUC. Hindi ka marunong bumasa. Kinuha mo ang mga tao ng tito ko at lahat sila ay na-promote. At itong si Carlos Fernandez, ang walang kwentang anak ng tito ko, ginawa mo siyang project director. May problema ba? Anong problema? Ang mga taong pinakamagaling mag-slacking off sa kumpanya at mag-click ay na-promote mo. Sabihin mo, anong problema? Hindi mo to maiintindihan. Para mapacify ang mga dating empleyado. Para maging stable ang morale. Bukod pa dyan. Mas mabuti nang mapunta sa atin ang biyaya. Pag-promote ng sariling tao. Mas maganda kaysa mag-promote ng tagalabas. Isabel Garcia. Sinisira mo ang pundasyon ng kumpanya. Kalokohan. Kung hindi ko paglalaruan ang kumpanya nyo, paano ako magre-retire ng matagumpay at kukunin ang pera? Naku, hoy, Assistant Gabriel. Palakihin mo naman ang Busy si Isabel. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Ito, para sa departamento namin, gastos nung nakaraang quarter, at mga budget para sa bagong proyekto, paki-sign po. Ilang papel lang ba to? Sandali lang. May proseso ang pag-aproba. Hindi pwedeng padalos-dalos. Gabriel. Ngayon, isa ka lang, assistant dito. Dito, hindi ka pwedeng magsalita. Ballpen. Ballpen. Akin na. Tapos na. May kailangan ka pa ba? Kung wala, umalis ka na. Huwag mo akong maantala sa paglalaro. Ano na? Bumalik na siya. Ayaw niyang pumirma, di ba? Alam ko na. Kahapon sa meeting. Ganyan na lang, hinamak niya tayo. Siguradong mas lalala pa ngayon. Sinigawan ka ba niya palabas? Magsalita ka. Si Isabel Garcia, akala niya talaga, may matandang lalaki na nagpoprotekta sa kanya. Pwede siyang sa kumpanya, gawin ang lahat ng gusto niya. Siya. Pinirmahan niya lahat. Pinirmahan niya lang lahat yan. Tatay. Sinasabi ko sa inyo. Nang pumasok ako, naglaro siya ng laro. Hindi man lang niya iniangat ang ulo ng ilang beses. Kumuha ng panulat. Mabilis na mabilis. Pinirmahan lahat. Hindi kanya tinanong kahit isang beses. Hindi nagbanggit ng anumang kondisyon. Ay. Magtanong ng ano. Sa tingin ko siya, ay natatakot na maantala ang laro niya. Akala ko, si Isabel Garcia ay may malaking kakayahan. Nalaman ko, ay isang batang babae lang. Tama. Isang baguhan. Mabuti rin yan. Masyado pa rin siyang bata. Hindi niya alam kung ano ang pakikipaglaban sa mayayamang pamilya. Carlos, ipagpatuloy mo lahat ng mga pag-aayos ng tao, budget ng proyekto. Dalhin lahat dito para pirmahan. Hindi ba siya mahilig pumirma? Hayaan siyang pumirma hanggang mabusog. Tatay. Ang ibig niyong sabihin po, Maaari naming sa ilalim ng kanyang mga mata, palitan ang lahat sa kumpanya ng mga tao natin. Kapag dumating ang tamang panahon, titignan ko kung ang mag-ama na sina Miguel Garcia, paano sila lalaban sa atin. Na-detect ang host. Nag-trigger ng high-risk financial approval. Panganib na malugi ang kumpanya. Tumaas ng 7%. Ang tsansa ng pagbibitiw ay tumaas ng 7%. Ganda. Yan ang tama. Hindi na ako naniniwala. Ganitong paraan ang paggawa. Makatatagal pa ang kumpanyang ito hanggang matapos ang taon. Ang 10 bilyong bonus ko. Narito na ako. Siguradong nandito para maningil. At saka ako paalisin. Chairman Gabriel, bakit ka nandito? Titignan ko lang po, ang ating dakilang tagapagbigay kontribusyon. Nang insulto ba siya sa akin? Tagapagbigay kontribusyon. Nagkamali ka ba? Apo, mahusay ang ginawa mo kanina. Ibinigay ko ang pera sa kuya mo para gastusin. Saan naging maganda iyon? Hindi ka ba nagtataka? Ang mabuti kong kuya, nag-abang sa kumpanya ng mahigit 10 taon. Palagi ko siyang gustong mahuli, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kaya, Magaling ang ginawa mong pag-akit sa ahas palabas.
Hayaan silang magpakalango, lahat ng kanilang ambisyon at mga kupo ay nailantad lahat. Ako, hindi ko ginawa. Isabel, huwag kang mag-alala, gawin mo ito. Ano man ang gusto nila, ibigay mo sa kanila. Gusto kong gawin silang pinakamataas ang talon, pinakamatinding pagbagsak. Samantalahin ang pagkakataong ito para tuluyan silang mabunot. Tawagin na lang natin itong Super Performance Incentive Agreement. Hindi ba para paunahin ang mga ahas palabas? CJ, sa pagkakataong ito, direkta ko itong ipapakain. Hanggang sa mahirapan kayong dumihan at mamatay sa sobrang busog. Ano ito? Isang super bonus para sa mga empleyado. Who's chief assistant? Bilang aking assistant, ikaw ang unang dapat makakita nito. Bibigyan mo ng mga empleyado 10 bilyong bonus? Ama, nabaliw na si Isabel. Ang laki ng halagang ito. Masyadong malaki. Hindi ba, Ama? Si Isabel, determinado siyang makipaglaban sa atin. Ginagamit niya ang pera ng kumpanya para kumuha ng mga tao para sa ating dalawa. Mabuti. Mabuti nga. Hindi ka dumaan sa daan patungong langit. Walang pinto patungong impyerno, kaya pumasok ka. Gusto kong makita. Kapag naubos na natin ang pera ng kumpanya, ano pa ang ipanapanalo ni Miguel? Ama, hindi mo pwedeng pirmahan yan. Mahigpit na ang ating pondo. Kapag napirmahan ang isang salita, hindi na talaga tayo makakabalik. Anak, isang tanong lang ang itatanong ko sa'yo. Sapat na bang mabango ang pain para lumabas ang ahas? Hindi lang lalabas, kundi pati ang buong pugad ng ahas ay ilalabas din. CJ, pinapayagan kita. Lahat ay handa na. Kulang na lang ang tamang pagkakataon. Gagawin na ba natin ngayon? Hindi ba? Medyo nagmamadali. Tito, nagmamadali pa raw? Hindi mo ba tinitingnan sa mga empleyado ng kumpanya kung sino talaga ang sinusunod ngayon? Tama ka dyan. Kapag napirmahan na ang Super Performance Agreement na yon, ang salita ni Carlos sa kumpanya ay mas may bigat pa kaysa kay Gabriel. Miguel, matanda na. Gabriel, masyadong bata pa. Ngayon, ang pinakamagandang pagkakataon. Ama, ang quarterly expenses ng kumpanya na ito ay lumampas na ng 3 beses sa budget. Lahat ito ay dahil sa kasunduang ito. Tito, ano ang ginagawa mo? Ginoong Ho, ayon sa charter ng kumpanya, kung mahigit sa kalahati ng mga direktor ang magkasamang mag-sign, maaaring humiling ng isang emergency board meeting. Anong ganitong kalaking pagtitipon? Para saan? Ang aking mabuting nakatatandang kapatid. Linisin ang pamilya. Mga kasama, diretsahan na tayo. Ito ang performance ng grupo sa nakalipas na 6 na buwan. Bumaba ang kita. Tumaas ang gastos. Gabriel, bilang Chief Executive Officer, hindi mo matatakasan ang kapabayaan sa pamamahala. Miguel, at ikaw pa. Paano mo hinayaan ang di kilalang little darling na ito na gumawa ng kaguluhan sa kumpanya? Nagsisinungaling ka. Ginagawa ko ito para sa Who Corporation. Para hindi ito masira sa kamay nyo. Dito, formal kong iminumungkahi. Natanggalin si Miguel sa kanyang posisyon bilang chairman at si Gabriel sa kanyang posisyon bilang Chief Executive Officer. Sang-ayon po ako. Sang-ayon, Miguel, para sa kumpanya. Huwag kang maging Sang-ayon po ako. Miguel, Gabriel, ito na ang kagustuhan ng bayan, di ba? VP David, matalino kang tao. Alam mo na kung kaninong panig ka dapat. Isabel, bata ka pa, pero ang iyong kakayahan ay nakikita ng lahat. Kung susuportahan mo kami, ipinapangako ko, mananatili ka pa rin bilang Vice Presidente ng ating grupo. Director Antonio, maganda nga ang inyong panukala. Talagang napakaganda po. Pero, bago tayo pumili ng panig, mayroon akong gustong ipakita sa lahat para makita. Ano to? Huwag kayong mag-alala. Babasahin ko ito para sa inyo. Lahat ng probisyon at pangako sa kasunduang ito ay mawawala ng bisa kung si Isabel ay umalis sa anumang dahilan.
Niloko mo ako, zeroed out. Ano ang ibig sabihin niyan na sayang ang bonus ko? Ang posisyon ko, na ipinangako rin sa kasunduan. Paano kung mawalan ng bisa? Simple lang ang ibig sabihin. Aalis na ako. Dapat nang magising ang inyong mga pangarap na bula. Chairman, ang kumpanya ay napunta sa ganitong kalagayan dahil sa aking mga personal na desisyon. Ang isang taong gumagawa ng bagay, siya ang mananagot. Pakiusap, Chairman, tanggalin niyo na po ako agad. Lahat ng responsibilidad, handa akong akuin. Nabaliw ka na ba? Kung gagawin mo yan. Tumahimik ka. Miguel, huwag kang maniniwala sa kanya. Nananakot lang siya sa atin. Isabel, Chairman, nandito po ako. dahil sa iyong mga personal na desisyon na nagdulot ng pagkalugi sa kumpanya, ako, bilang chairman ng WHO Group ay nagdedeklara na ikaw ay tinanggal. System. Nagtagumpay po ba ako? Na-detect ang host, opisyal nang natanggal sa WoW Group. Nakumpirma na ang pagkumpleto ng misyon. Magaling. Binabati kita, host. Ang iyong 10 bilyong bonus ay naipadala na. Lahat ng bumoto kanina, kahit sino pa sila, paalisin niyo silang lahat. Miguel, hindi ka matapang. Ako ang kuya mo. Mula ngayon, hindi ka na direktor ng WHO Group. Guardia. Hindi ko kayo papakawalan. Tay. Kahit na naalis na sila, malubha ang pinsala sa kumpanya. Kahit na natanggal ang tumor sa pagputol na ito, marami rin tayong dugong nawala. Ang pondo ay ubos na. Maraming proyekto ang kailangang itigil. Hindi pwedeng huminto, lalo na sa ganitong panahon. Hindi natin dapat hayaan na tingnan nila tayong mababa. Ang ibig niyo pong sabihin ay agad na maghanda ng financing conference. Gusto kong sabihin sa buong merkado na ang aming WHO Group ay hindi pa bumabagsak. Anong ginagawa mo? Tay, hindi ko matanggap ang kahihiyang ito. Hindi matanggap. Kung hindi mo matanggap, iluwa mo lahat yan sa akin. Kiki, wala na tayong kahit ano ngayon. Hindi. Mayroon pa tayong isang bagay. Ano? Lahat ng sikreto ng WHO Group. Ginoong Reyes, ang sinabi ninyo, ano nga ba talaga? Narito sa loob nito, ang mga pangunahing datos ng Garcia Group. Ang listahan ng mga malalaking kliyente. At, pati na rin kung magkano ang nais i-raise ng Garcia Group at kung ano ang pinakamababang presyo, lahat yan ay malinaw sa amin. Ito ay tunay na isang, hindi matatanggihang regalo. Mayroon lamang kaming isang kahilingan. Sabihin, Sa pagpupulong na ito, tulungan niyo kami na lubusang pabagsakin ang Garcia Group. Hello, Ginoong Reyes. Ang aming budget ay para lamang sa... Hello. Ginoong Garcia, tumawag din si Ginoong De La Cruz. Sinabing nagpasya sila na hindi nasasali sa financing meeting na ito. Bakit lahat sila tumatanggi? Ginoong Garcia, maaari ko bang itanong kung bakit bigla kayong umalis sa Garcia Group? Ibig bang sabihin, ang Garcia Group ay nasa malaking krisis? Ang masasabi ko lamang, ang Garcia Group ngayon ay patungo sa isang mapanganib na landas. May mga sabi-sabi na kayong dalawa ay makikipag-alyansa sa dayuhang kapital para bilhin ang Garcia Group. Sa madaling panahon, ang Garcia Group ay magkakaroon ng isang tunay na responsableng pinuno. Tatay. Tatay. Huwag po kayong mag-alala. Ang mga bagay sa kumpanya ay ipaubayanan niyo sa akin. Sila. Ito ay pagkitil sa buhay ng aming pamilyang Garcia. Tatay. Huwag na po kayong magsalita. Magpahinga na lang po kayo ng mabuti. Gabriel, simula ngayon, ikaw na lamang ang maaasahan mo. Mga Ginoo at Ginang, salamat po sa inyong lahat sa pagpunta sa pinakamahirap na panahon ng Garcia Group. Ako, si Ginoong Antonio Garcia, ay hindi pa patay. Ang Garcia Group ay hindi rin bumagsak.
Tama, nakaranas ng ilang paghihirap ang kumpanya, naglinis tayo ng ilang mga parasito, ngunit nananatili pa rin ang pundasyon. Ginoong Kato, hindi ko maalala na inimbita ko kayo. Ginoong Garcia, hindi maganda ang inyong kalusugan, kaya huwag na kayong magpilit. Ang Garcia Group, sa napakahalagang araw na ito. Kami, ang Cato Group, paano naman kami hindi dadalo para sumuporta? Ginoong Garcia, maganda ang inyong sinabi. Ngunit kami na nasa negosyo ay mas nagmamalasakit kung nalulugi ba kami ngayon. Paano ninyo nakuha ito? Mga ginoo at ginang, pakitingnan. Ito ang Garcia Group, sa pinakatotoong kalagayan ng pondo nito. Sa loob ng isang buwan na lamang, ang Garcia Group ay hindi na makakapagbayad ng sahod, mababang karote na yata. Ibenta na lahat ng shares ng Hoshi, agad. Tay, Aking mabuting pinsan, anong nangyari sa inyo? Miguel, Gabriel, huwag kang matakot. Tay, Miguel, tingnan mo ang sarili mo, kahit ganyan ka nakalala. Bakit mo pa pinoproblema ang kumpanya? Huwag po kayong mag-alala, Tito. Ang inyong pinaghirapan, kasama si Ginoong Kasosyo, ay aming aalagaan. Maaari ko na pong formal na ipahayag na ang bagong may-ari ng Hoshi Group ay ako, si Antonio Garcia. At ang ating respetadong partner, Ginoong Kasosyo. Isabel, bakit ka nandito? Sino nagpasok sa'yo? Hindi ka na ba empleyado ng kumpanya? Mga gwardya, paalisin niyo siya. Ikaw. Ang palabas na ito. Oras na para tapusin na. Anong sinasabi mo? Ngayon, ipinapahayag ko. Sa aking personal na pangalan, ang pag-invest sa Hoshi Group ng 10 bilyong piso. 10 bilyon. Baka hindi ka pa nagigising. Isabel Garcia pa, hindi ka si Moneybags. Hindi na ako magpapanggap. Aamin na ako. Ako, isa na akong bilyonaryo. Pumunta ako sa kumpanya nyo. Para lang maranasan ang buhay. Nakakalungkot. May mga tao talagang hindi nakakaintindi. Nakakainis na parang langaw. Pinipilit akong umuwi para magmana ng yaman. Mga Ginoo. Ito ang patunay ng asset ni Emma Isabel Garcia. Pati na rin ang kasunduan sa pag-invest sa Hoshi Group. Mula ngayon, si Emma Isabel Garcia, ang pinakamalaking shareholder ng Hoshi Group. Ano? Isabel, ang ilawang G malatang na gusto nyo po, dagdag anghang at anghang pa. Personal ko pong pinuntahan para bilhin. Tatikman ko nga. Yung pinapagawa ko sa iyo, nagawa mo na ba? Tapos na po lahat. Sa Genshin ngayon, lahat ng billboards, puro mga selfie mo na. Hindi masama, mataas ang iyong kamalayan. Isabel, yung taga Eagle Country. Kilala mo ba si Musk? Si Musk? Parang may naalala ako. Siya ba yung gustong umakyat sa langit? Gusto niyang gumawa ng rocket papuntang Mars. Gusto niyang tayo, ang Who Corporation, ang manguna. Papuntang Mars? Yun lang. Hindi pa sapat yan. Masyadong maliit ang iyong pananaw. Yung maliit niyang kumpanya, sa Who Corporation natin, ay bagay lang para sa social welfare. Sagutin mo siya. Sabihin mo, huwag lang niya pagtuunan ng pansin ang Mars. Mag-isip siya ng paraan para lagyan ng makina ang ating Earth. Lagyan ng makina ang Earth? Lagyan ng makina ang Earth. Pangungunahan natin ang lahat para lumabas ng solar system. Sabihin mo sa kanya, para sa proyektong ito, hindi lang 500 bilyon. Kahit 5 trilyon ibibigay ko. Mission issued. Within 1 year, ensure the complete bankruptcy of WO United Group. Mission reward, 1 trillion cosmic currency, valid in any civilization.